Pinansyal na aspeto ngayon ni Troy Rosario matapos tanggihan ang alok ng Blackwater na 900,000 a month binusisi ng isang malapit sa kanya. Sa panig naman ni Troy Rosario, inamin itong may napusuan na siyang team pero hindi pa rin niya ito pinangalanan. At si Coach Tim Cone, ibinandera ang kalagayan ni Japet Aguilar sa kupunan ng Barangay Ginebra kasabay ng pag-amin na malaking bagay ang makapagpahinga ang kanyang sentro. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos tanggihan ang alok ng Blackwater bossing na minamanduhan ni Coach Jeffrey Carriazo na nagkakahalaga ng 900,000 pesos kada buwan, sinasabing malaking pera na ang nawawala ngayon kay Troy Rosario, bunga ng kawalan ng active na kontrata sa PBA. Yan ang pinasabog ng isa sa mga source ni Homer Sison. Narito ang report. Tutukan natin si Anonymous sa report ni Homer Sison sa Spain. Mahigit isang buwan na sweldo na sacrifice ni Troy pero kailangan natin siguraduhin kasi na makukuha niya yung pinakamahusay na alok na naandyan. Mahirap magmadali eh. Alam niyo totoo yun ha, yung mahirap magmadali. Baka kasi mapurnado si Troy eh. Yung main concern pa naman niya yung kanyang pamilya. Gusto niya kasing i-secure kahit paano yung kanyang pamilya sa pamamagitan ng makukuha niyang kontrata, di ba? Sa tingin natin, tama lang yun kasi hindi na siya bumabata. Parang tingin din natin, ito na yung pinakamagandang opportunity niya na makakakuha ng magandang offer na swak sa kanyang gusto at sa kanyang pamilya. Kapag nakaraan siguro to, medyo mahirap na, di ba? Ngayon na yung pagkakataon para makuha niya yung pinaka-the best na meron sa free agency. Ang problema, wala pa rin lumalabas kung saan ba talaga siya pupuntang team. Yung sinasabing pag-uusap ni Troy at MVP at pamunuan din ng Converge, alam natin nangyari na yon. Pero yung inaasahan ng karamihan na pag-uusap ni RSA or maybe ni Al Francis Chua bilang kinatuwa ng SMC Group, parang wala pang lumalabas eh. Kaya tingin natin nakabitin pa rin yung kanyang kapalaran sa ngayon kahit ang daming nagkukumahog para lang makuha yung kanyang matamis na oo. Yung Blackwater kasi tablado na, di ba? Actually, sayang din yung Blackwater kasi 900,000 pesos a month ang laki po nun. Pero parang may nasisilip si Troy na mas magandang pupuntahan kahit maganda na yung alok na 5 years contract ng bossing na dati niyang kupunan matapos i-trade ng TNT. Na ngayon ay hawak ulit ni Coach Chot Reyes yung TNT, di ba? Kalaban ang Ginebra sa finals ng PBA Governors Cup. Yung sweldo niya, sayang talaga kasi nakaraan ng isang buwan. Base sa pasabog ng source ni Homer Sison, wala siyang natanggap. Kung sana nakuha niya yung alok ng bossing, 900,000 na po yun na sana naibulsa niya habang nagbabakasyon ng team. Walang dudang sayang ang mga nakaraang araw para kay Troy Rosario kung usapin ng pera ang pag-uusapan. Pero base sa kanyang huling pasabog, tila may napusuan na talaga siya or may kupunan na siyang target na posibleng patunguhan niya matapos siyang tumangging i-renew ang kontrata sa Blackwater bossing. Kasabay niyan, inamin din niya na hindi naman siya nawawala sa forma kahit wala siyang aktibidades sa kasalukuyan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Troy Rosario sa report ni Homer Sison sa Spain. Hindi naman zero pagdating sa conditioning. I have a team in mind na po. Ini-enjoy ko lang ang panahong kasama yung pamilya at sa patuloy na negosasyon, secret na lang po muna. Ayun na, may team na po siya, base po sa kanya. At sa tingin niya siguro, swak po siya doon. Pero ang problema, hindi pa rin natin malalaman kung anong team ang papasukin niya talaga. Kung TNT or Converge po ba yon. Yung RSA Group, wala pa rin kasi tayong balita kung ano nangyayari doon. At siguro yung pinakapasabog dito ni Troy is yung ongoing na negotiation nila. Ibig sabihin kasi nun, interesado ang parehong kampo, si Troy at ang team na gusto niyang puntahan. Dati yung huling balita natin, Ginebra ang sinasabing gusto niyang puntahan. Ayon sa kanya, paborito raw niya yung Ginebra sa kanyang kabataan. Anyway, siguro sakaling makabuo sila or si Troy at ang pupuntahan niyang team ng isang kasunduan, sigurado tayo na pabor sa kanilang dalawa yon. Hindi dehado yung team at mas lalong hindi dehado siguro si Troy Rosario. Dapat lang yon. Ang hirap kaya maghintay at mag-isip na pinakawalan mo ang alok na 900,000 pesos kada buwan, hindi ba? Tingin ko nga yung 900,000 pesos a month for 5 years, magandang opportunity na po yun. Pero may magandang rason siguro talaga si Troy kung bakit niya tinabla yun. So sa ngayon, mas mabuti kung magmasid na lang muna tayo, maghintay kung saan nga bang kupunan siya pupunta matapos ang paglalaro niya dito sa Blackwater bossing. Kung ayaw pang pangalanan muna ni Troy Rosario ang napili niyang kupunan na posibleng patunguhan niya sa PBA, tahasa namang sinabi ni Coach Tim Cone na malaking bagay sa kanilang mabigyan ng pahinga si Japet Aguilar at Justin Brownlee sa kasalukuyang ginaganap na finals ng PBA Governors Cup. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Torrado sa Spain. Malaking bagay sa amin ang mabigyan ng pahinga si Japet at si Justin Brownlee. Tandaan natin, karaniwan naglalaro si Japet ng walang totoong backup. Persado siyang maglaro ng maraming minuto. Pinapahirapan talaga namin si Japet.
push kami ng push sa kanya. Napakabait niyang tao, hindi siya nagagalit, pero pinapahirapan talaga namin siya. Mahirap ang naging role niya kasi wala siyang backup. Si Jody Vance talaga ang kanyang backup. Wala na kaming mahuhugot na malaki kapag inilabas namin si Japet. So ito talaga yun eh. Real talk talaga si Coach Tim Cone. Wala na silang mahuhugot na katulad ng isang Japet Aguilar sa bench. Kung ilalabas yan ni Coach Tim Cone, laking problema kung hindi dumating si Jody Vance, di ba? Sa kabutihang palad, nakuha nila yung serbisyo ni JDV. Si Japet talaga ang isa sa mga masasabi natin na nagiging rason ng Ginebra bakit sila nandito ngayon sa finals, kung bakit sila nakakabalik sa pananalasa ng TNT. Siyempre, andyan din naman lahat ng teammates niya, di ba? Pero aminado kasi si Coach Tim na mahihirapan sila kung hindi magpapahinga si Japet or kung hindi makapagpapahinga si Japet Aguilar. Kung ilalabas niya ng ganun-ganun lang si Japet tapos walang kapalit sa kanya, di ba? Kung ilalabas niya ng ganun-ganun lang si Japet tapos walang papalit sa kanya, di ba? Ibig sabihin, ganun siya kahalaga sa roster ngayon ng Barangay Ginebra. Ayon na rin kay Coach Tim Cone, napakabait, hindi marunong magreklamo. Yung tipong kahit nahihirapan, wala kang maririnig sa kanya kasi alam niya yung responsibility niya bilang player. Ito rin siguro yung rason bakit hindi siya basta-basta binibitiwan ni Coach Tim sa Gilas, Pilipinas. Alam ni Coach Tim ang kalibre ni Japet. Anyway, nasa 2-2 sila ngayon sa series nila ng TNT. Malalaman natin kung ano pang pwedeng mangyari sa mga susunod na bakbakan. Kung kakayanin ba ng TNT na makabalik or kung makakaya ba ng Ginebra na umakyat sa 3-2 na kartada. Exciting po yan. So guys, maraming salamat.